Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Rudy. Ako po ay tubong Negros. Nahimok akong magpadala sa inyo ng istorya ng aking karanasan gawa ng gusto ko ring marinig ng iba ang kwento kong ito tungkol sa isang aswang. Masasabi ko pong mahirap lang ang pamumuhay namin ng aking tatay Delo noon. Magkaganon pa man, masaya kami na sumasalubong sa mga hamon ng buhay. Ang buong bahay namin ay yari lamang po sa kawayan. Mula sa haligi, dingding, maging sa bubong. Maliit lang din iyon at para lamang sa pandalawang katao ang aming mga kasangkapan. Nakatayo po ang aming munting tirahan sa gitna ng malawak na palayan. Natatandaan ko pa nga sa tuwing panahon ng tag-ulan, pahirapan akong nagtutungo sa eskwela gawa ng maputik po ang dinadaanan kong mga pilapil. Ganun pa man, hindi iyon naging hadlang upang maging honor student po ako. Sa tuwing umaakyat si Tatay Delo sa stage ng paaralan namin ay napapaluha ito. Dahil daw lagi ko na lang daw nasusuklian ang pagod niya sa tuwing may inuuwi akong medalya. Tanda ng pagsisikap ko sa eskwela. Kahit palagi na lang po akong kinukutya na duka ng iilan sa aking mga kaklase, ay hindi ko iyon iniinda dahil alam kong marangal ang trabaho ng aking Tatay Delo at wala kaming inaargabyadong tao. Taong 1987, 13 anyos na ako ng mga panahong ito nang dumalaw sa bahay ang kaibigan ni Tatay Delo na si Nong Salman, taga-kabilang baryo. Nakiusap siya kay tatay na kung maaari daw po ay pagbigyan siyang gumawa ng munting kubo katabi ng amin, gawa ng pinalayas daw siya sa kanyang tinutuluyan. Dahil nga sa maawain ang aking ama, kaagad siyang sumang-ayon at nagpresenta ng tulong. Hindi namin inakala na doon pala magsisimulang mabulabog ang tahimik naming pamumuhay. Halos mag-iisang buwan din bago nabuo at nalipatan ni Manong Salman ang bago niyang kubo. At dahil may kapitbahay na kami, hindi na masyado tahimik ang paligid namin. Kung dati maaga kami natutulog ni tatay matapos makapaghapunan, ay nag-iba na buhat ng lumipat itong si Manong Salman. May nakakakwentuhan na kami ni tatay palagi at may kasabay ng nakikinig sa radyong debaterya. Noong mga panahon kasing iyon, Kuya Bari, wala pang elektrisidad sa aming baryo. Tanging mga sulu lamang at gasera ang nagsisilbing tanglaw namin sa tuwing gabi. May flashlight din naman na debaterya pero hindi naman gaano ginagamit dahil pang emergency lang namin iyon. Iyon bang sa tuwing nauubusan lang kami ng gaas at hindi na makabili dahil gabi na, saka pa lamang namin ginagamit ang flashlight. Isang gabing maalinsangan ay naupo ako sa mahabang bangko na nasa pantawan ng aming bahay habang nagpapaypay. Nang may naamoy akong parang bulok na karne. Nakakasuka ang amoy nun at tila ba malapit lang ang pinanggagalingan ng nakakasulasok na amoy na iyon. Tumayo ako para hanapin kung saan nagmumula ang amoy na iyon habang nakatakip sa aking ilong. Nang bigla na lang akong dinala ng aking mga paa sa kubo ni Manong Salman. "O Rudy, ikaw pala yan. Anong kailangan mo't gabi na at pumarini ka?" Tanong sa akin ni Manong Salman na ikinagulat ko naman. Hindi ko naman kasi inakala nagising pa pala siya gayong nasa kalaliman na ng gabi. Nong Salman may naaamoy kasi akong parang bulok na karne. Parang dito po nanggagaling sa kubo mo. Tugon ko naman sa kanya.
Nakita kong medyo namutla si Manong Salman sa tinuran ko at para bang naging aligaga ang sumunod na ikinikilos niya. Ay, nako Rody, baka ito yung naaamoy mo. Anya habang binubuksan ang isang malaking garapon na may laman. Sa pagbukas niya ay umalingasaw ang baho ng laman nun. At mukhang tama nga si Manong Salman. Iyon ang naaamoy ko. Baho naman yan. Ano po ba yan? Tanong ko na ang tinutukoy ay ang laman ng garapon. Ito ba? Naku, pasensya ka na. Mga bituka ito ng baboy. Alam mo, nakalimutan ko lutuin to kaninang umaga Kaya ayan, nangamoy na. Kasi nung isang araw pa yan Ngayon ko lang kasi naalala. Nung buksan ko, ayan, hindi na pala talaga pwede. Tugon naman niya sa akin. Pero sa puntong iyon, ay pansin ko na tensyonado si Manong Salman. Noong nagpaalam na ako sa kanya, saka ko pa lamang napansin na parang ang dumi ng kamay niya at parang may mga lupa pa sa mga mahahabang niyang kuko na para bang galing siya sa paghuhukay. Dahil nga lagi akong pumapasok sa eskwela, ay siya lagi ang nakakasama ni tatay. Minsan nga ay parang nagsiselos na nga ako sa kanila kasi dati sa akin lang ang atensyon ni Tatay Delo. Subalit nang dumating itong si Manong Salman ay halos na lang araw-araw na lang silang nag-uusap. Araw-araw din silang nag-iinom ng tuba at kung minsan ay vino. Hindi na nga rin ako tinatanong ni tatay sa mga ginagawa ko sa paaralan. Ngunit magkaganon man, binibigay pa rin naman ni tatay ang mga pangangailangan ko gaya na lang ng baon. Subalit mukhang iba na kaysa sa dati. Hinahanap ko kasi yung atensyon na ibinibigay niya noon na naagawian ko na. At dahil nga sa palagi silang nag-iinuman, ay lagi na rin akong nauunang maghapunan at matulog. Isang gabi, nabulabog ang mahimbing kong tulog sa mga ingay na nagmumula sa loob ng kubo ni Manong Salman. Para kasing may mga nag-aangilan doon. Nang sipatin ko naman ang orasang nakasabit sa silid namin ni tatay ay 11:00 na ng gabi. Hinanap ko si tatay sa tabi ko, subalit wala siya doon. Ipinagpalagay ko na lang na nakatulog na naman ito sa munting sala namin dahil sa kalasingan, tulad ng lagi niyang ginagawa sa tuwing nakakainom na siya. Akmang ipipikit ko na sana muli ang aking mga mata nang biglang may narinig akong malakas na pagdamba sa kubo ni Manong Salman. Sa pag-aakalang baka may nangyari sa lasing na si Manong Salman ay sumilip ako sa siwang ng dingding namin na yari sa kawayan. At ganoon na lamang ang paglaki ng aking mga mata nang may nakita akong 2 nilalang sa bungad ng pintuan ni Manong Salman. Malalaki sila. Maihahantulad ang sukat ng kanilang katawan sa isang parang gorilya. Mabalahibo din ang mga iyon at may mga mataas na tainga. Mayroong mahahabang mga kuko at nakalabas din ang kanilang mahahabang dila na mayroong mga laway na nag-uunahang tumulo. Mukhang aligaga sila base sa kanilang mga kinikilos. At sa isang pagkisap mata ko lamang, bigla na lang silang naglaho sa dilim. Dala ng takot at pag-aalala ay hinanap ko si tatay sa loob ng bahay, ngunit hindi ko siya nakita. Tatay! Tay! Sigaw ko habang luhaan na, dala ng matinding kaba. Ngunit walang sumagot sa akin, kaya naman ay nagpasya na akong magtungo sa kubo ni Manong Salman kahit na nanginginig at nanlalambot na ang mga tuhod ko dahil sa takot. Bit-bit ang gasera at tangan ang isang itak ay tinungo ko ang kabilang kubo. Nakabukas pa ang pintuan nito, subalit pagbukas ko, walang tao. Nanginginig
na napaiyak na lang ako dahil sa puntong iyon ay naglalaro na sa aking isipan na malamang ay napahamak na ang dalawa dahil sa mga nilalang na nakita ko kanina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Wala naman kasi kaming malapit na kapitbahay. At ang taong tanging naroroon lamang ay ako lang sa gitna ng malawak na palayan. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako kakaisip kung saan hihingi ng tulong. Kinaumagahan, paggising ko ay nakita ko si Tatay Delo na naghahanda na ng almusal. Kinapa ko ang aking higaan at iginala ang aking paningin. Nagtataka ako, naroon ako sa silid namin at wala sa pantawan ng bahay kung saan nakatulog ako noong gabing nakita ko ang mga nilalang. Binati ko si tatay ng magandang umaga at tumugon naman siya. Nagtanong pa ako sa kanya kung nasaan siya kagabi at ang sabi niya ay sa sala daw siya nakatulog. At sinabi ko kay tatay ang aking nakita at ang mga ginawa ko. Ay naku Rudy, nananaginip ka lang siguro. Tingnan mo't nasa higaan ka naman paggising mo, di ba? Anya. Medyo kumbinsido rin naman ako, ngunit may malaking parte sa utak ko ang nagsasabing totoo ang lahat ng nakita ko at nangyari. Nang sumunod na araw ay usap-usapan sa aming paaralan ang pagkakawala ng mga patay na bagong libing sa sementeryo. Ayon pa sa mga narinig ko, hinukay raw ang mga bangkay. At isang palaisipan kung sino ang gumawa nun. Sabi pa ng ibang mga estudyante, baka raw ninakaw lang ang mga damit at mga alahas na ipinadala ng mga kaanak sa mga namatay. Pero kung ganoon nga, bakit pati mga bangkay ay nawawala? Hindi pa kasi nauuso noon sa amin ang pagsisemento sa mga patio ng patay, Kuya Bari. Inihuhulog lang sila sa hukay at tinatabunan ng lupa, saka iniiwan. Ipinaalam ko kina tatay at Manong Salman ang usap-usapan at ang sabi nila, baka may nakaalitan daw ang pamilya ng mga naturang bangkay, kaya naman daw ay baka gumanti lamang sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga nawawalang patay. Hindi na raw ako kailangan pang makisali sa mga usapang ganoon dahil hindi na daw namin problema iyon. Dagdag pa nila na ikinatahimik ko na lamang. Sa lihim ay naiinis ako sa mga sinasabi nilang dalawa at napagtanto kong nagbago na nga talaga si Tata Delo. Dati kasi Kuya Bari, kapag ka may usaping medyo kakaiba ay talagang inaalam niya ang bawat detalye, pero sa puntong iyon ay tila ba wala siyang pakialam. Natulog ako ng gabing iyon na may tampo kay tatay. Paano ba naman kasi? Bukod sa naiinis ako sa mga sinasabi niya, ay naglasing na naman sila ng kanyang kaibigan. Nagising ako mga bandang 1:00 ng madaling araw. Parang puputo kasi ang pantog ko dahil sa pagpipigil na maihi. At kagaya ng dati, wala na naman si tatay sa higaan namin. Medyo nasanay na rin naman ako na doon na siya natutulog sa sala kapag ka nalalasing ito. Sa paglabas ko sa silid namin, tinignan ko siya para sana lagyan ng kumot, subalit wala siya roon. Hinanap ko siya sa loob ng bahay, ngunit hindi ko siya nakita. Tatay, tatay, tawag ko sa kanya, ngunit hindi siya sumasagot. Sa isip ko ay baka doon na siya nahiga sa kabilang kubo dahil doon na naman sila pumuwesto nang nag-iinuman sila. Ipinagpatuloy ko lang ang paglabas sa bahay para makaihi na. Doon na ako pumuwesto sa ilalim ng punong mangga. Medyo tago kasi roon at madilim. Hindi nasisinagan ng liwanag ng malaki at bilugang buwan.
Sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay may nasipat akong mga bulto na paparating. Akala ko sina tatay lang dahil 2 katao ang mga iyon. Subalit nang tiningnan kong mabuti ay malalaki sila at mulat na mulat ang mga mata ko nang maaninag ko ang 2 nilalang na nakita ko noong isang gabi. Mga nilalang na mabalahibo at umaalingasaw ang mga baho nila. Nakakasulasok ang amoy na tinatangay ng hangin na nagmumula sa kanilang mga katawan. Pakiwari ko ay papanawan ako ng ulirat dahil sa ikalawang pagkakataon ay mag-isa lang muli ako sa bahay. Sinikap kong mabuti na hindi lumikha ng kahit katiting na ingay. Pati nga pag-ihi ko ay pinigilan ko na rin, Kuya Bari, para lang hindi nila ako mamataan. Maya-maya'y nakita kong pumasok sila sa loob ng kubo ni Manong Salman. At sa paglipas ng ilang minutong pananatili nila sa loob, ay nasipat kong lumabas doon si Tatay Delo na walang suot na kahit ano. Hubot-hubad siyang naglakad papasok sa bahay namin at umaalingasaw ang amoy na bubulok na karne sa kanyang katawan. Sa taranta ko ay dali-dali akong pumanhik sa loob ng bahay para tignan si tatay. Tay, ano nangyari sa inyo? Sinaktan ba kayo ng mga nakakatakot na nilalang na iyon? Tanong ko na nahihintakutan. Tiningnan lang ako ni tatay na walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ayos lang ako, anak. Anya, saka naglabas ng malalim na pagbuntong hininga. Ikinuha ko siya ng damit at kumuha rin ako ng tubig para ipainom sa kanya kahit naduduwal ako sa amoy niya. Halika rito. Siguro napapaisip ka ngayon kung ano ang mga nakita mo. Rudy, anak, patawarin mo sana ako kung hindi ko napanindigan ang pangako ko sa iyong ama na bigyan ka ng payapa at maayos na pamumuhay. Anya, sa pagitan ng paghaplos niya sa ulo ko at paghikbi. Oo, Kuya Bari, tama po ang inyong narinig. Ampun lang po ako ni Tatay Delo. 3 taong gulang pa lang po ako nang iniwan ako ng tunay kong ama sa kanyang pangangalaga. Dahil daw hindi nito kayang maitaguyod mag-isa ang isang batang kagaya ko. Namatay raw ang nanay ko sa panganganak sa akin. Wala naman daw ibang kukup-kup sa akin ng mga panahong iyon, kaya inako na ni Tatay Delo ang responsibilidad na pangalagaan ako. At siya na nga ang nakagisnang kong tatay, pero hindi dingid sa aking kaalaman na isa lang akong ampun. Ang mga nakita mong dinalang ay mga kasapi ng dilim na kung tawagin ay mga aswang. At sa palagay ko ay may ideya ka na kung sino ang mga iyon sa tuwing nag-aanyong tao sila. Hindi ba tama, anak? Anya na nagpalito sa akin. Makailang beses kong inulit-ulit na siniksik sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Tatay Delo. At noong napagtanto ko ang ibig niyang sabihin, ay hindi ko napigilang umiyak. Yumugyug ang mga balikat ko at nag-uunahang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko kayang unawain kung bakit siya nagkaganoon. Kung bakit siya pa. Niyakap ako ni tatay pero tinulak ko siya at tumakbo ako patungo sa silid namin sa kapataob na nagtago sa ilalim ng kumot habang hilam sa luha ang aking mga mata. Nang sumunod na araw, hindi ko na kinibupa si tatay, maging si Manong Salman. Habang sa paaralan ay usap-usapan pa rin ang pagkawala ng mga batay na kalilibing lamang at bago lang daw ay may bangkay na nakita sa ibabaw ng libingan nito na wakwak at watak-watak ang bituka.
Hindi kaya aswang ang may mga kagagawa nun? Di ba may mga uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay tsaka yung mga bagong inilibing? Kaya nga sa ibang lugar, binabantayan ng mga kaanak ng patay ang libingan nito nang sa ganon ay hindi salakayin ng mga aswang. Narinig kong sabi ng isa sa mga guro na nagkumpulan. Pagkarinig ko noon ay nagsitayuan ang mga balahibo ko at naalala kong bigla si Tatay Delo. Gabi, bigla na namang nawala si tatay sa tabi ko. Sa puntong iyon ay alam ko na kung saan ang tungo niya dahil napagtagpi-tagpi ko na ang mga pangyayari. Ang pagkawala ng mga bangkay, ang pagkawala ni tatay sa tuwing gabi, ang pag-iba niya ng anyo, at ang umaalingasaw na amoy niya sa tuwing darating sila galing sa kung saan man. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay alam na alam kong nasa sementeryo na naman si tatay. Wala naman akong magawa sa mga bagay na iyon, kaya naman ay pilit ko na lang iniintindi ang sitwasyon ko at ang kalagayan ni tatay. Mahal ko siya at kahit ganoon siya ay itinuring niya akong anak at hindi naman siya nagkulang bilang ama sa akin. Kaya nagdesisyon akong tanggapin na ang lihim ni tatay at makikiusap ako sa kanya na sana ay tigilan na niya ang kanilang ginagawa. Maya-maya'y narinig kong may mga kaluskos sa labas. Indikasyon iyon na dumating na si Tatay Delo. Pagpanhik niya sa bahay ay kaagad na inabutan ko siya ng damit, subalit natigilan na lang ako nang makitang duguan siya at nagkasugat-sugat ang kanyang likod. Anak, Rudy, may nakakita sa akin. Inataw ako ng buntot pagi, kaya nagkaganito ang katawan ko. Palagay ko ay masyadong malubha itong mga pinsalang natamo ko. Saad ni tatay sa nanghihinang boses. Tay, dadalhin po kita sa doktor. Pag-aalala ko, subalit umayaw si tatay. Wika niya, tiyak na magtatanong daw ang mga doktor kung saan niya iyon natamo at baka kumalat pa iyon sa lugar namin. Tiyak na malalaman iyon ng gumawa noon sa kanya kung sino ang aswang na nananalasa sa sementeryo. Nanlumo ako sa naging kondisyon ni tatay. Halos araw-araw ay pahina na ng pahina ang kanyang katawan. Hindi ko na rin nakita si Manong Salman dahil hindi na siya umuwi sa kanyang kubo matapos ang gabing iyon. Hanggang sa hindi na ako nakapasok sa eskwelahan dahil natuon na ang atensyon ko kay Tatay Delo. Marami na rin sa mga kakilala namin ang nagtatanong kung bakit hindi na nila nakikita pa si tatay na lumalabas. Ang lagi ko na lamang sinasagot sa kanila ay mayroong malubhang karamdaman ang aking itay na matagal na niyang iniinda. May mga dumadalaw din sa bahay ngunit hindi ko na pinapapasok sa silid namin ni tatay. Ika ko sa kanila ay ayaw ni tatay nang iniistorbo o sinisilip siya. Bagay na naintindihan naman nila. Hanggang sa tuluyan na ngang binawian ng buhay si Tatay Delo. Hindi ko na siya pinaimbalsamo at kaagad ko na siyang ipinalibing. At sa unang 9 na gabi na nasa libingan si tatay ay binantayan ko siya kasama ang mga tanod upang hindi na maulit pa ang pagkawala ng mga bangkay na bagong inilibing sa sementeryo. Magpahanggang ngayon, wala na rin po akong naging balita pa tungkol kay Manong Salman. Kung itatanong niyo po, Kuya Bari, kung saan nakuha ni Tatay Delo ang pagiging aswang nito, ay hindi ko po kayo mabibigyan ng kasagutan dahil hindi po niya nasabi sa akin kung bakit naging ganoon siya. Minsan nga
ay napapaisip na lamang ako kung dahil ba kay Manong Salman kaya naging ganoon si tatay o talagang ganoon na siya dati pa. Kuya Bari, noong magka-14 anyos na ako ay nag-working student po ako upang matustusan ang aking pag-aaral. At sa awa naman po ng Diyos ay nakapagtapos naman po ako. Siguro masaya na si Tatay Delo sa aking mga narating ngayon kahit na hindi na kami magkasama. Dahil ito ang pangarap niya noon, ang makapagtapos ako sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Yung trabaho na hindi ka kukutyain ng mga taong mapanghusga sa kapwa. Tatay Delo, kung nasaan ka man ngayon, ay miss na po kita at nais ko pong sabihin ng paulit-ulit kung gaano po kita kamahal. Sa ngayon po ay matanda na po ako sa edad na 49, ngunit mayroon na akong mga pinapaaral na mga bata na inampun ko. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa paglaan ng oras ninyo upang basahin itong aking kwento. Kuya Bari, sana po ay mai-airing nyo din po ito sa inyong channel. Muli po, ako po si Rudy at hindi ko po ikinakaila na ako ay isang ampun ng aswang. Mga kasundo, ito po si Kuya Bari. Ibang kwento naman ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Tayo po'y magkwentuhan tungkol naman sa multo. Naririto na po ang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, maging sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Kailan ko lang po na-discovery ang channel ninyo at nagustuhan ko po lahat ng mga ina-upload ninyo na mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Kuya Bari, ako nga po pala si Linda. 31 anyos at ako po'y nagtatrabaho sa Quezon City. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong Disyembre taon 2021 sa pinapasukan ko po mismong trabaho. Bali po yung mga amo ng pinsan ko ay nangangailangan ng bagong tauhan at ako nga ang ipinasok ng pinsan ko na si Hana. 4 kaming empleyado. Si Ate Kat na katulong ng aming mga amo, si Hana at si Ate Bea. Gumagawa po kami ng mga canvas, bags at tote bags. Bali po, sa kondo po nakatira ang aming amo. Iyong bahay nila ay may 2 kwarto lamang. Tapos may alaga po silang malaking aso na ang lahi po ay K9. Unang pasok ko pa lamang sa bahay ng aking magiging amo ay kinikilabutan na ako. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Iyong tipong may nakatingin sa akin sa bawat kinikilos ko. Damang-dama ko talaga. Pinadiretso kami sa 2 palapag nitong kondo. Napagtanto ko pong naroon pala ang aming working place. Pinagsimula kami kaagad sa aming gawain. Wala naman akong naging problema dahil mababait naman po ang aking mga kasamahan sa trabaho. Naging abala kami at sunod-sunod ang pagtatrabaho sa loob ng 3 linggo. Makalipas ang mga abalang araw namin, napag-alaman kong naghahanap ulit ng panibagong empleyado ang aming amo. Kaya naman nirekomenda din ni Hana si Ate Melin na asawa ng pinsan namin. Bali, 5 na kami ng mga panahong iyon kaya natuwa po ako. At least hindi na kami gaanong matamlay kahit maayos naman naming nagagawa ang aming mga trabaho. Kagaya ko, may mga naikukwento din si Ate Melin tungkol sa mga nararamdaman niya sa bahay na ito. Anya, may mga panahong kinikilabutan daw siya
kapag napapagawi ang kanyang tingin sa bawat sulok ng aming kinaroroonan. Yung tipong anumang saglit ay may mga mata raw na basta-basta na lang lilitaw sa kung saan. 18 iyon ng Disyembre. Dahil sa sobrang dami ng rush orders at peak season din ng mga panahong iyon, ay kinausap kami ng mga amo namin na kung pwede kaming mag-stay in ng 4 na araw sa kanila. Hanggang Disyembre 21 na lang kami at magkakaroon kami ng Christmas off, kaya pumayag na din kami nang sa gayon ay matapos na namin ang lahat ng aming pending orders. Marami pa namang nag-aabang na mga customer, kaya kailangan kong makiayon sa aking mga kasamahan. Maliban na nga lang kay Ate Bea na nasa kabuwanan na ng kanyang pagbubuntis. Bali, 4 na lang kami ni na Ate Melin, Hana at si Ate Kat. Plano namin sa pagtulog ay maging salitan. Sa umaga ang mga amo naming mahihimbing. Sa gabi naman, bandang 6 hanggang 1:00 ay sina Ate Melin at Ate Kat, tapos kami naman ni Hana bandang 1:00 ng madaling araw hanggang 6 ng umaga. Sa unang gabi namin, maayos naman po ang lahat at wala kaming naging problema. Sa pangalawang gabi, dahil magkasama kami ni Hana, bumaba na kami para gisingin sina Ate Kat at Ate Melin para kami naman ang matulog. Maayos kaming nahiga sa kama. Sobrang lamig ng kwarto dahil sa hanging ibinubuga ng aircon, kaya bumangon ako para magbanyo. Nilingon ko si Hana at nakitang nakatalukbong siya ng kumot. Nakapatay po ang ilaw sa kwarto kaya madilim. Pareho po kasi kami ni Hana na hindi sanay matulog na may ilaw. Habang nasa banyo po ako, ay may naulinigan akong parang isang iyak ng sanggol. Pinakinggan ko itong mabuti sa pag-aakalang nagmumula lang ito sa katabing condo unit, ngunit napatda ako. Hindi ako maaaring magkamali. Nagmumula sa loob ng inidoro ang iyak ng sanggol, kaya automatikong napatayo ako at nagtatakbong lumabas ng banyo. Nangangatog ang mga tuhod na hindi ko na tinapunan pa ng tingin ang loob ng CR. Natatakot kasi ako na baka may iba akong mapansin. Baka kung ano ang makita ko, kaya dumire-diretso ako sa salas para puntahan sina Ate Kat. Nakaupo siya sa sofa, nakataas ang kanyang mga paa at nakatalungko. Tinawag ko siya para tanungin kung marami na ba silang natapos. Hindi naman ako sinagot ni Ate Kat, kaya naman imbis na kulitin ko pa siya, hinayaan ko na lamang. At baka dahil sa labis na antok ay wala nang lakas para sumagot pa sa akin, kaya hindi na niya ako pinansin pa. Tumuloy na lamang ako sa kwarto at muling nahiga sa kama. Hanggat maaari, ayaw kong magpuyat dahil siguradong mapapagod ako sa pagtatrabaho kinabukasan. Nakita kong nakahiga pa rin si Hana at kagaya kanina, nakatalukbong ang babae na marahil ay siyang komportable niyang posisyon sa pagtulog. Papikit na ako nang mapansin kong umalis si Hana sa kanyang higaan. Sa tingin ko ay may balak siyang magbanyo, kaya hinayaan ko na at natulog. Nagising ako ng 6 ng umaga. Nasa working area na si Hana at nagtatrabaho na. Nakasalubong ko naman si Ate Kat, kaya naisip kong banggitin sa kanya ang nangyari kagabi. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang ginagawa niya sa salas kagabi, ngunit nagtatakang tinitingnan niya ako. Sabay sabing hindi naman daw siya nagtungo ng salas kagabi. Biniro pa nga niya ako, sabay sabing baka daw nananaginip lang ako. Pero imbis na magreklamo, nanahimik na lamang ako, Kuya Bari. 3 gabi na ng aming pagtatrabaho
nang magpaalam sa amin ang aming amo. Aalis daw sila para mamili ng karagdagang materyales, kaya naman naiwan kaming apat sa loob ng working place. Kailangan naming matulog ng maaga para hindi kami antukin sa aming duty mamaya. Sabi pa naman ng aming amo ay magdamag kaming gagawa pagka-uwi nila. Sabay kaming apat na nahiga sa kama kasama sina Ate Kat at Ate Melin. Bandang 9:00 nang magising ako dahil sa ingay ng mga asong tumatahol. Tila ba gustong makapasok sa unit namin. Bumangon ako para sana magbanyo. Pero bago lumabas, nalingunan ko pa si Hana na nakayup-yup sa sulok tapos nakatalukbong siya ng kumot. Ang dalawa din naming kasamahan ay ganoon din at nagkanya-kanya na sa pwesto nilang hinihigaan. Dahil madilim, kinapa ko po ang switch ng ilaw. Ewan ko ba, bigla akong dilagundong ng kaba nang may makapang malamig sa aking kamay. Malamig at mabasa-basa pa na tila ba ako ay nilalawayan. Naramdaman ko ang paggapang ng kilabot sa aking buong katawan. Ayokong isiping dila ang bagay na aking nahawakan, ngunit nilakasan ko pa ang aking loob at nakipag-unahan sa bagay na iyon para tuluyang kong mabuksan ang ilaw. Ganun na lamang ang pagsigaw ko nang bumungad sa aking harapan ang isang malaki at bilugang mga mata na nanlilisik habang nakatitig ito sa akin. Ang dila nito ay nakalawit at humahangos na parabang napakalayo ng kanyang nilakbay at nakadama ng takot. Isang malaki at kulay itim na aso. Nangalit ito at sumingasing sa katinangka akong dambahan. Mabuti na lang talaga nakasigaw ako ng malakas kaya bumukas ang pintuan at pumasok ang mga nag-aalalang sina Hana, Ate Kat at Ate Melin. Nagtatakang nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanilang tatlo. Tinanong ko sila kung papaano sila nakalabas nang hindi ko napapansin, gayong ako ang unang nagising sa aming apat. Nagtawanan silang tatlo sabay sabing kanina pa daw sila nagising at nakatambay lamang sila sa salas na ikinasikdo ng aking dibdib. Dito na ako nakipagdebate sa kanila. Sigurado akong tulog sila sa aking kamang iniwanan, ngunit paglingon ko doon ay wala na sila. Umiling ako, sabay-sabing wag nila akong pinaglololoko. Kaya tawang-tawang itinuro ni Hana ang control room ng unit namin, sabay-sabing may CCTV naman daw para mapatunayan nilang gising na nga sila ng mga oras na iyon. Ang ginawa nga namin, pinagmasdan ang mga footage. Kitang-kita nga namin sa kamera ang sabay-sabay na pagbangon nilang tatlo samantalang naiwan ako sa kwarto. Sinundan namin ng tingin ang paglalakad nila papunta sa sala. Nakita kong umiinom sila ng kape habang sa kwarto naman may nakita kaming babaeng nakaputi at dahan-dahang gumapang patabi sa akin. Dito na kami kinilabutan na apat. Nahagip pa ng CCTV ang pagkapako sa madilim na ilaw habang nakaabang sa akin ang babae at tinititigan ako. Napaiyak ako dahil sa labis na takot. Aso ang nakita ng dalawa kong mga mata. Bakit babae ang nakuhaan ng kamera? Natigilan kami sa pagche-check ng mga footages nang may malakas na boses kaming narinig. Sa tansya po namin, ito ay mga matatanda. Nagdarasal ito ng mga banyagang salita. Paulit-ulit, palakas ng palakas. Nagkatinginan kaming apat at kinumpirma ng isa't isa na pare-pareho naming naririnig ang lahat ng bawat katagang binibigkas nito.
Wala namang ibang tao sa kondo kung hindi kami lang. Sino ang matanda at anong ginagawa niya sa loob? Kinilabutan na kaming apat ng tuluyan at naisip na hindi na namin itutuloy ang ika-4 na gabing paglalamay namin sa paggagawa ng mga produkto. Ngunit sinabi sa amin ni Ate Melin na kung magpapaapekto kami ay talagang hindi namin matatapos ang aming trabaho. Tutal naman daw kung sino man ang naririnig namin ay patay na ito malamang. Habang kami naman ay buhay at kailangan pang kumain. Kaya sana raw huwag kaming magpadaig sa takot at kailangan namin ng pang Noche Buena sa Pasko. Ang nangyari, hindi na kami nakatulog at mabilis ang ginawa ang aming mga orders. Nagpasalamat kami at mabilis namin itong nagawa, kaya nang makapagpahinga ay nag-pack up na at nakiusap sa aming amo na ihatid na kami pauwi. Kaso nga lang, gabi na at mahirap bumiyahe sa daan, kaya sabi niya, bukas na lang daw kami umuwi. Wala naman kaming magawa kasi nga wala din talagang sasakyan sa ibaba. Muli kaming nahiga para matulog. Ewan ko ba, hulas ang pakiramdam ko. Mas lalo pang lumala ang mga pagpaparamdam dahil sabay-sabay pa kaming 4 na nakakarinig dito. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw at natakot nang may marinig na kumakatok. Natatakot man ay napilitan akong bumangon at buksan ang pintuan. Ngunit wala namang tao. Tiningnan ko sa bandang hallway at pupunta sana ako sa may bandang hagdanan nang may biglang humila sa akin papasok sa isa sa mga unit doon sa 3rd floor. Pilit kong inaninag ang mukha niya, ngunit marahas niya akong hinila at pilit niya akong pinapasok sa kwarto nang sa magpapatinaod na ako ay isang malakas na sampal ang nagpagising sa akin. Napaiyak ako nang tumambad sa aking harapan si Hana. Sabay tanong niya kung ano ba ang nangyayari sa akin at hindi ko raw siya marinig. Kanina pa daw nila ako tinatawag ngunit hindi ko daw sila pinapansin. Umiyak ako, sabay sabing kailangan na talaga naming umuwi. Hindi ko na kaya ang mga bagay na nangyayari dito sa amin. Baka mamatay ako sa labis na takot. Hindi rin daw sila mapalagay kaya 4 na kaming nakiusap na kailangan na talaga naming umuwi. Tutal mag-aalas 4 na at may mga nagdaraan ng sasakyan kaya nakakasiguro ako na makakasakay na kami. Mabuti na lang talaga at pinayagan kami ng aming amo. Nakauwi kami at nakapagpahinga ng maayos sa sarili naming mga bahay at sa mismong sarili kong kama, Kuya Bari. Kinabukasan ay nakita kong nakatambay si Hana at Ate Melin sa labas. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa unit ng aming amo sa kondo. Iyong tipong palaging may nakatingin sa amin sa bawat galaw ay talagang damandam ako. Sumabay ako sa usapan nila, sabay tanong kay Hana kung bakit nga ba sa tuwing matutulog kami doon ay palagi siyang nakatalukbong. Nagulat si Hana at kinilabutan ako sa sinabi niya. Noong gabi daw na iyon ay hindi siya makatulog kaya nagdesisyon siyang umakyat sa working place para makipagkwentuhan kina Ate Melin. So literally, mag-isa lang ako sa kwarto. Kung ganoon, sino ang kasama ko sa buong gabing iyon? Sanlaksang kilabot na ang tuluyang gumapang sa aking sistema. May katagalan na si Hana na nagsisilbi sa amo naming iyon kaya may alam siyang history kahit papaano. Anya, baka raw ang nagpapakita sa akin ay ang dating katulong na nagpakamatay matapos ding mamatayan ng anak na sa mismong 3rd floor din namatay. May nakapagsabi kasi na isang special child pala yung dalagitang anak ng katulong
kaya kung saan-saan nakakarating at nakakapagtago. Minsan daw, hindi na natagpuan iyong kawawang batang iyon, kaya naman halos mabaliw ang nanay sa kahahanap sa kanya. Madalas daw itong magtalokbong sa kwarto habang umiiyak, hanggang sa hindi na niya kinaya ang depresyon at nagbigti ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan. Natagpuan naman ng kanyang mga amo ang anak niya sa isa sa mga aparador sa 3rd floor. Naaagnas na ito at mukhang kalunos-lunos ang pinagdaanan. Sabi naman ng iba, nasaraduhan daw ng aparador ang nasabing dalagita, pero naalala ko yung humila sa akin noong gabing iyon para ipasok ako sa isang kwarto. Posible bang aksidente lang ang nangyari o may ibang taong sadyang nagpasok sa kawawang dalagita sa kwarto at ikinulong siya sa aparador? Kung anuman ang katotohanan, tanging piping saksi lamang nito ang buong 4 na sulok ng kwarto na muntikan ko ng pasukan. Sa ngayon po, Kuya Bari, sa ibang amo naman ako nagtatrabaho at mas marami na kaming magkakasama. Hindi na din kami nagtatrabaho sa gabi dahil umaga na ang schedule ng aming ginagawa. Mas mabuti na din iyon kaysa sa manatili ako sa kondo na iyon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Linda. Magandang gabi sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang magbahagi ng istorya sa inyong channel. Siya nga po pala. Ako po ay itago niyo na lamang sa pangalang Wally. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking pinsang, tawagin na lang natin sa pangalang Francis. Nangyari ito noong minsan niya akong isinama sa bahay ng kanyang kaibigan na huli nang malaman naming may lahi palang aswang. Tawagin na lang natin siyang Gio. Insan, samahan mo naman ako kina Gio. Pista kasi sa baryo nila at tiyak na maraming inumin doon, pre. Wika niya sa akin. Nung una ay nag-aalangan ako. Kung sasama kasi ako sa aking pinsan ay wala akong kakilala maliban sa kanya. Isa pa ay malayo ang nasabing lugar at kapag kaganoon ay kinikilabutan ako sa hindi ko naman mawaring dahilan. Wala ka bang ibang maisasama? Para kasing nananamlay ang katawan ko eh. Tugon ko sa kanya. Ako naman, wala. Ikaw lang kasi. Sige na, pangako hindi tayo magpapagabi doon. Wika niya sa akin. Dahil nadala na ako sa pagmamakaawa ng aking pinsan at sa pangako niya ay nagpasya akong sumama sa kanya. Noon din ay naligo na ako at saka nagbihis ng magara. Subalit, bago pa man kami makaalis ng bahay ay naisipang kong magdala ng kalamansi. Naku, mas mainam ng makasiguro. Mahirap na, baka kasi may aswang sa baryong iyon. Wika ko sa aking sarili. Nakita naman ni Francis ang paglalagay ko ng kalamansi sa aking bulsa, kung kaya nagtanong siya. Para saan yan, pinsan? Napangiti ako sa kanya at pagkatapos ay malumanay na sumagot. Pandepensa lang ito, insan. Mahirap na. Baka aswang pala ang ating makakasalamuha doon at mahawaan tayo ng hindi natin nalalaman. Tanging pag-iling lang ang naging tugon sa akin ng aking pinsan.
Nang mga sandaling iyon ay nagpa siya kaming maglakad na patungo sa kalsada. Malayo kasi ang baryo ng kaibigan ni Francis kung kaya kailangan talaga naming sumakay ng isang tricycle. Makaraan ang ilang minutong paghihintay ay may dumaan ngang tricycle. Sumakay kami roon ng aking pinsan at sa hindi namin inaasahan ay may narinig kaming nag-uusap, dalawang babae na kasabay namin. Alam mo Mare, simula nang maranasan ko ang makakain ng karne ng tao sa pista sa isang baryo ay hindi na talaga ako pumupunta sa mga pista. Wika ng isang ali. Bakit Mare? Ano ba ang pangalan ng baryong iyon? Tanong naman ng isa pa. Pareho kaming nagulantang noong mga panahon na iyon nang malaman namin ang tinutukoy pala ng ali ay ang baryong nais naming puntahan. Napatingin ako sa kanya at maging siya ay parang hindi rin makapaniwala sa nangyari at narinig namin. Balak ko pa sanang tanungin ng ali kung totoo ba ang kinikwento niya, ngunit nasakto ring bumaba na bigla ang dalawa. Noong mga panahong iyon ay nanahimik na lang kami ng aking pinsan. Nagpalinga-linga na lang ako sa paligid noong magsimula na kaming tumahak ng lubak-lubak na daanan. Malapit na tayo. Naghihintay na sa atin si Gio sa isang tindahan doon daw malapit sa kapilya ng kanilang baryo. Saad sa akin ni Francis. Makaraan lang ang isang oras ay nakarating na kaming dalawa sa nasabing baryo. Pagkatapos naming magbayad sa driver ay tumungo kami sa simbahan. Dahil hindi namin alam kung saan banda iyon, nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong namin. Ate, saan ba rito ang kapilya ng baryong ito? Tanong ng aking pinsan sa aling nakasalubong namin. Noong una ay hindi tumugon ang ali sa amin. Tiningnan niya ang aming mukha at pagkatapos ay parang sabik na hindi ko naman mawari kung ano ang dahilan. Sa banda roon, dumiretso lang kayo at makikita nyo na iyon. May katabing tindahan, malapit lang yun doon basta. Wika niya. Kahit na nag-aalangan kami sa sinabi ng aling iyon, ay nagpasalamat na lang kami at saka nagsimulang tumungo sa tindahan kung saan naghihintay sa amin si Gio. Habang kami ay naglalakad, kapansin-pansin ang mga pagtitig sa amin ng ibang tao. Para kasing may binabalak silang masama sa amin. Pagdating namin sa tindahan ay naroroon na nga ang kaibigan ni Francis. Ipinakilala niya kami sa isa't isa at naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Noong makarating na kami sa bahay ni Gio, ay niyaya niya kaming kumain. Kahit na medyo nandidiri ako sa masangsang na amoy na aking nalalanghap, ay hindi ako tumanggi sa pagkain. Mga pre, pagkatapos yung kumain mamaya, huwag muna kayong umuwi Iinom tayo. Sayang naman ang binili ko kung hindi ito maiinom ngayong pista. Nakangising wika ni Gio. Dahil napatango ang aking pinsan ay wala na akong nagawa. Batid kong hindi masusunod ang ipinangako niya sa akin na kami ay kaagad na uuwi at hindi kami magpapagabi sa nasabing baryo. Iyon nga po Kuya Bari, pagkatapos naming kumain ay agad na inihanda ni Gio ang mga basong aming gagamitin at ang iinumin namin.
Noong mailapag na iyon sa mesa ay muli siyang nagpaalam. Mga pre, sandali lang at kukunin ko ang pulutan natin. Wika niya sa amin. Noong mga panahong iyon ay nahiwagahan ako kay Gio. Para kasing kumislap ang mga mata niya nang wikain niya iyon. Animoy espesyal ang pulutan kung kanyang itrato. Ano kaya ang pupulutanin natin? Tanong ko sa aking pinsan. Shh, ka na maingay. Hindi ko alam. Baka isa rin sa ating kinain kanina. Tugon niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil lamang ang aming usapang magpinsan noong makita naming papalapit na si Gio sa amin. May dala siyang 2 mangkok na puno ng putahing hindi namin alam. Pagkalapag niya ng mga mangkok sa mesa ay nagwika siya. Mga pre, alam niyo bang masarap ang karning ito? Alam niyo bang nagmula pa ito sa probinsya ng aking tiyahin at ipinadala niya lang dito sa bahay nang malamang niyang magpipista rito. Pagkukwento niya. Pare, ano bang karne ito? Tanong ni Francis at saka nilanghap ang usok na nagmumula sa pulutang iyon. Yan ay karne ng usa. Tikman niyo at sigurado akong mamamangha kayo dahil amoy pa lang niyan ay nakakatakam na talaga. Sa winikang iyon ni Gio ay agad na kumuha ng kutsara si Francis at saka tinikman niya iyon. Hay, masarap nga. Oh, tikman mo pinsan. Wika niya nang matapos niyang maisubo at tikman ang karne. Nang mga panahong iyon ay nag-aalinlangan ako. Unang tingin ko pa lang sa nasabing karne ay alam ko hindi iyon karne ng usa dahil minsan na akong nakatikim ng karne noon. Francis, sige lang. Hindi naman ako madalas mamulutan talaga eh. Tsaka mas gusto ko yung puro inumin na lang. Wika ko sa kanila. Dahil sa naging tugon ko ay napatingin sa akin si Gio. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong medyo mabalasik ang pamamaraan ng kanyang pagtingin sa akin. Dahil doon ay nginitian ko na lang siya at ibinaling ko na lang sa aking pinsan ang aking atensyon. Noong una ay naging maayos naman ang aming pag-iinuman. Ngunit nang magsimula ng dumilim ang paligid ay biglang parang nagbabago si Gio. Madalas ko siyang nakikitang naglalaway at parang nakalawit ang kanyang dila. Inilalabas niya kasi ito nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil lang iyon sa kalasingan niya. Ngunit alam kong hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin. Francis, pinsan, uwi na tayo. Wika ko kay Francis dahil kinakabahan na ako. Para kasing aswang ang aming kainumang si Gio. Ano ka ba? Mamaya na. Kita mo nag-i-enjoy pa yung tao. Tsaka kung alanganin ang uwi natin ay dito na lang tayo matulog sa kanila. Dahil sa winikang iyon ng aking pinsan ay nakaramdam ako ng inis. Tatayo na sana ako upang iwanan siya pero nasakto ring nagpaalam si Gio sa amin.
O mga pre, sandali lang ha. Dito lang muna kayo ha. At biglang parang medyo masakit ang tiyan ko eh. Wika niya sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Pagkaalis niya ay napatitig ako sa karning pulutan na nasa harapan namin. Noong mga sandaling iyon ay naisip ko kung ano ang aking gagawin. Dahil nakayuko na ang aking pinsan noon dahil nga sa kalasingan. Kinuha ko ang kalamansing nasa bulsa ko. Walang pag-aalinlangan kong hiniwa iyon at nahandaan kong piniga ang katas noon sa karne ng usa. Naghintay ako ng ilang saglit. Panay na rin ang aking paglinga noong mga sandaling iyon dahil baka maabutan ako ni Gio. Uy, hindi! Bulalas ko. Kitang-kita ko kasi kung papaano nagkaroon ng parang amag ang karne at nagbago ang anyo noon. Parang karne ng tao to ah. Nang mga panahong iyon ay nawala ang aking kalasingan. Dali-dali kong niyugyug si Francis upang kahit papaano ay mawala ang kalasingan niya. Pinsan, muwi na tayo. Hindi karni ng usa ang pulutan natin, kung hindi karni ng tao. Tingnan mo may parang mga daliri nung may kuko at saka mayroon pang buhok. Dahil sa narinig ni Francis ay dali-dali rin siyang tumayo. Maging siya ay parang nawala na rin ang kalasingan. Madali, tumakas na tayo. Wika ko sa kanya. Napalingon pa kami sa bahaging tinahak ni Gio at nang malaman naming hindi pa rin siya nakakabalik ay umalis na kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit ang inisip namin ay ang makatakas sa kaibigan ni Francis na isa palang aswang. Kahit pasuray-suray kami sa aming paglalakad at nagkakandadapa pa, hindi kami tumigil. Napabuntong hininga na lang kaming pareho noong marating namin ang kalsada. Sakto ring may nakaparadang isang tricycle kung kaya pinuntahan namin iyon. Nagpatid kami patungo sa aming bahay at agad din namang pumayag nang malaman niya kung ano ang nangyari sa amin. Pagdating namin ay naging panay na ang pagduwal ni Francis. Ikinuwento ko lahat ang nangyari sa aking mga magulang. Nagpa siyang dalhin sa isang albularyong kakilala namin, si Francis. At hindi nga nagtagal ay ginamot kaagad siya ng albularyong si Kateryong. Ayon sa albularyo ay mabuti na lang daw at naagapan kaagad siya. Dahil sa mga inusal na orasyon ng albularyo ay guminhawa na ang pakiramdam ng aking pinsan. Ayon sa albularyo ay isa daw yung pamamaraan ng panghahawa ng aswang. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na namin nakita pa si Gio. Magmula noon ay naging aral sa akin ang tungkol sa aming nasaksihan. Hindi na ako sumasama pa sa mga hindi kilalang kapistahan. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento. Gumagalang, Wally. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.